Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Giovanni, taong 1984, sa Magalit, Misamis Oriental. Magandang araw, senyor. Lumaki ako sa baryo ng Magalit. Isang baryong pinaniniwalaang sinumpa ng mga sinaunang diwata. Ang baryo lamang namin ang hindi pwedeng pasukin ng mga dayo. Ayon sa mga haka-haka ng matatanda, may bantay sa aming baryo. Hoy, Giovanni! Bilisan mo naman dyan! Mamaya baka abutin tayo ng gabi dito sa gitna ng kakahuyan eh. Kailan mo naman delikado nito oh. Lalo na't malapit na ang bahay ng matandang ermitanyo. Ikaw talaga, Bentong. Alas 4 pa lang to ng hapon, no? At saka hindi naman dumadayo dito yung matandang yun. Kahit na. Tatakot pa rin ako eh. Nasa gitna tayo ng kakahuyan. Hindi ba sa mga kahoy nakatira mga kapre? Ay, naku, ikaw talaga. Palagi mo tinatakot yung sarili mo eh. O siya, ganito. Pupunuin ko lang ng kahoy itong sako ko ha, para makaalis na tayo. Yun na lang. Ano ba naman yan? Para ka naman bakla akong kumilos eh. Ang bagal-bagal mong gumalaw. Ay, naku. Uy, Bentong. Ang matandang lalaki. Parang nakikita ko siya oh. Nakatago sa puno habang nakatingin sa atin. Tala na! Umalis na tayo rito! Ayoko pa mamatay na Lemma! Ay, nako, biro lang naman yun oh. Ikaw ata ang bakla sa ating dalawa eh. Ay, busit ka! Umalis na nga tayo dito! Oo na, tara na. Binuhat ko ang isang sakong panggatong at umalis na kami ng kakahuyan. Napadaan kami ni Bentong sa gilid ng gubat kung saan natatanaw ang kubo ng matandang lalaki. Biglang namutla si Bentong sa sobrang takot. Tumakbo kaming pareho na baka masilayan kami ng matanda. Ay, naku, mabuti na lang. Hindi tayo nakita ng matandang yun. Alam mo, sa totoo lang, hindi naman talaga ako natatakot sa kanya eh. Nakisabay lang ako sa iyo sa pagtakbo. Ay, naku, dapat ka matakot doon, no? Yung sabi nga nila, may lahing kapre daw yun eh. Di ibig sabihin, napakadelikado talaga niya. Pwede nga niya tayong patayin eh. Ano ba? Ikwento lang naman yun eh. Ni isa, walang makakapagpatunay kung totoo nga yun. At saka, nananahimik lang ang matanda sa kubo niya eh. Wala naman siyang ginagawang masama. Para katakutan natin. Ano ka ba? Hindi mo ba naririnig? Siya namang bantay sa baryo natin eh. Ay, natural. Narinig ko na yun. Lahat ng haka-haka tungkol sa kanya alam ko, no? Pero wala naman talagang pruwebe. Mahirap maniwala sa puro kwento lang. Gusto mo ba talagang patunayan kung totoo nga yun? Tanungin mo kaya sa Giovanni. Oy, pwede rin. Gusto ko nga siyang kumprontahin eh, kung totoo bang may kapangyarihan siya. Nakasing lakas daw ng 10 kapre. Oo nga, totoo nga kaya yun. Sabi ni nanay, kaidaran lang daw ni Lolo Ermo ang lolo ko eh. Pero patay lang lolo ko. Si Lolo Ermo na lang ang huling matandang buhay dito sa baryo. Baka naman siguro kasi hindi pa niya oras. Ito talaga oh. Gusto na mamatay ang matanda? Hindi ka naman niya inaano eh. Kaya pwede ba, tigilan niyo na siya sa kakabansag na may dugo siyang kapre. Tigilan niyo na yun. Nakita kong napailing si Bentong sa sinabi kong yon. Sa totoo lang, ako po kasi ang taong hindi basta-bastang naniniwala sa mga haka-haka. Marami akong naririnig na mga masasamang kwento tungkol sa matandang lalaki. Pero baliwala lang yon lahat sa akin. Pagkadating ko sa bahay, niyaya ko ang aking kapatid na si Gian para pumunta sa kagubatan. Kuya, ano naman pong gagawin natin dun sa kagubatan? Teka, huwag niyo pong sabihin na dadalo na naman tayo sa kubo ni Lolo Ermo.
Oo. Gusto ko sa kanya mismo galing kung totoo nga yung kunikwento ng mga tao. Malakas kasi ang kutob ko na hindi talaga siya masama eh. Kagaya sa mga sinasabi nila. Natatakot nga ako sa matandang yan eh. Pangatlong balik na natin to sa kanya kung sakali. Inuuna at pangalawang dalaw natin sa kanya. Naku, tinaboy niya tayo at pinagbantaan. Kahit na pagbantaan niya tayo, wala naman din nangyari sa atin. Ibig sabihin lang noon, hindi niya talaga kayang gumawa ng kasamaan. Kapag po nalaman ng taga-baryo na pumupunta tayo doon, ay naku, magagalit po sila. Bawat isa po sa atin, binabalaan na wag lumapit o kausapin ng matandang lalaki na yun eh. Ano ka ba? Wala namang makakaalam kung hindi mo sasabihin eh. Kaya nga lihim ko lang ito kay Bentong. Kasi alam kong mabunga nga siya eh. Ay naku, sige na nga po. Pero kayo na ang bahala ko mausap doon sa matanda ha. Hindi po ako magsasalita. Oo, ako nang bahala sa kanya. Huwag kang mag-alala. Napilitang sumama sa akin si Gian papunta sa kubo ni Lolo Ermo. Nakilala si Lolo Ermo bilang nakakatakot na nilalang sa amin. Karamihan ang nagsasabi na may dugong kapre ang matandang lalaki. Naging banta ang tingin ng mga tao sa matanda dahil siya raw ay may kakayahan na hindi kayang pantayan ni sinuman. Nang makarating kami sa kubo niya, nadatnan namin siyang nagpapatugtog sa kanyang gitara sa labas ng kubo. Napatigil ang matanda nang makita niya kami. Lolo Ermo, magandang hapon po. Kayo na naman! Abay, ilang beses ko magsinabi sa inyo na huwag kayong dadayo sa lupang pagmamayari ko! Teka, kalma lang po. Wala po kaming masamang intensyon sa inyo. Dinalhan nga po namin kayo ng prutas eh. Ano ba? Hindi ko kailangan ng prutas mo. Ang gusto kong gawin mo ay lumayan mo ako. Ano ba naman yan? Nagmamagandang loob lang naman po ako eh. Ano na naman ba ang kailangan mo sa akin, ha? Malapit ng lumubog ang araw at delikadong gumagala pa kayo hanggang dito sa kubo ko. Naku, may kasama ka pa naman bata. Tungkol po sa palaging tinatanong ko sa inyo. Totoo po ba na may angkin kayong kakaibang lakas? At saka totoo rin po ba na may lahi kayong kapre? Ano ka ba? Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na walang katotohanan ng mga kwentong yan? Kaya mas pinili kong tumira dito sa gilid ng gubat para maiwasan ang pinagsasasabi ng ibang tao na masasama tungkol sa akin. Kakampi niya naman po ako tungkol dun eh. Hindi po ako naniniwala na masama po kayong tao. Ba hindi ka sigurado? O hindi ka man nagtataka kung bakit dito ako nakatira? Walang tao nagugustuhin maging kaibigan ng tulad ko. Kami po ni Kuya. Gusto ka naming maging kaibigan. Kaya gusto niyo akong maging kaibigan para makakuha kayo ng impormasyon na hindi obra sa akin yan. Umalis na kayo! Kaya lang din po kami nandito para mapatunayan sa iba na hindi ka masamang tao. Bakit mo ba kami tinataboy ha? Handa ka namin kilalanin, Lolo Ermo. Kapay wala din naman ako mapapala sa inyo mga bata. Lisanin niyo na ang kubo ko. Ngayon din! Kuya, umalis na po kaya tayo. Nagagalit na si Lolo Ermo eh. Dahil sa pagkailang nyo sa amin, mas lalo nyo lang napatunayan na may maitim nga kayong lihim. Hindi normal sa isang tao ang mapag-isa. Dahil nakakalungkot yun. Yung iba nga gusto na may maraming kasama at kaibigan eh. Pero naiiba talaga kayo. Tara na kasi kuya, bilisan na natin. Umalis na ngayon! Hindi ko kailangan na maihinang kaibigan. Nakagaya ba? Kahit ilang beses nyo pa akong itaboy, babalik at babalik pa rin ako dito sa kubo ninyo. Hindi ko kayo titigilan hanggat di kayo nagsasabi ng totoo sa amin. Mapapagod ka rin naman, iho. Tigilan mo na ang kakabalik sa akin dahil wala kang mapapala. Ang isipin mo na lang ngayong sarili mo. O siya po. Ito na po ang mga prutas. Kakapitas lang po namin dyan. Basta kainin nyo na lang po yung saging tsaka langka. Masarap po yan. Hindi naman sumagot ang matanda at tumalikod lang sa amin. Inilapag ko sa lupa ang prutas at umalis na rin kami ni Gian.
Sa bawat pagtataboy sa akin ng matanda, mas lalo akong nagaganahang lumapit pa sa kanya. Nababasa ko sa kanyang mga mata na hindi siya masamang tao. Malakas din ang kutob ko na may dahilan lang siya kaya ayaw niyang makipagsalabuha. Makalipas pa ang isang araw, nabigla na lang ako nang malaman ni Ate Isidora ang pagpapasyal namin kay Lolo Ermo. Dumating siya sa bahay at nagbigay ng babala sa akin laban sa matanda. Marami ang nakakita sa inyo ng kapatid mo na tinatahak ninyo ang daan papunta sa kubo ni Lolo Ermo. Alam mo naman na delikado ang matandang yon. Bakit kayo pumunta sa kanya? Aling Isidora, hindi po masamang tao ang matandang lalaki. Sa katunayan nga po, nakakailang balik na kami dun pero hindi niya kami sinasaktan eh. Hihintayin mo pa bang masaktan niya ang isa sa inyo ng kapatid mo? Gusto mo bang maranasan ang nangyari sa anak ni Erning? Kinain ng kapre ang anak niyang lalaki na kaedaran lang din ni Gian. Alam ko na, yung kapring tinutukoy nyo ay ang matandang lalaki. Eto lang po hindi ako naniniwala na siya ang may gawa nun. Ikaw na lang yata ang hindi naniniwala dito sa baryo na may itim na kapangyarihan ng matandang yon. Ang albularyo mismo ang nagsabi na kinain ng kapre ang anak ni Berting at dagaan yung tao ang kapre. Ang akin lang naman, kaya ko to sinasabi, ay para mailayo sa disgrasya ang kapatid mo. Kung ayaw mo maniwala, nasa sayo na yan. Basta ako, hindi ako nagkulang sa pagbibigay ng babala sa'yo. Paano po kung literal na kapre nga talaga yung kumain dun at hindi ang matandang lalaki? Malakas ang paniniwala ko sa albularyo at sa pagkakaalam ko, wala naman siyang sinabi mismo na ang matandang may kagagawan eh. Makalipas pa ang mga araw, nagulat na lang kami nang sabay-sabay na nagkasakit ang mga kabataan. Kasama na sa nagkasakit ang kapatid kong si Gian. Sumabay pa ang pagkawala ng mga hayop at kung ano-ano na lang ang pinaghihinalaan ng mga tao. Niyaya ko si Bentong na pumunta sa kagubatan para kumuha ng dahong pantapal para sa lagnat ng kapatid ko. Uy, alam mo ba ang sabi nila? Baka raw may kinalaman ng matandang lalaki sa pagkawala ng mga hayop at pagkakasakit ng mga bata. Ay, naku, yan na naman sila. Isisisi na naman nila sa matanda ang mga nangyayari. Hindi ba pwedeng dahil sa panahon lang kaya nagkasakit ang mga bata? Bakit ba kasi hindi ka talaga naniniwala, ha? Ay, siya, ganito. Ibalik ko nga sa iyo ang tanong na yan. Bakit ba paniwalang-paniwala ka na masama ang matandang lalaki na yon, ha? May ginawa ba siyang masama sa'yo? O di kaya, nakita mo ba siyang gumagawa ng kasamaan, ha? Hindi. Yun naman pala eh. Kaya Bentong, sa kalalaki mong tao, hindi ka dapat nagpapaniwala sa mga chismis, no? Hindi naman kasi yung chismis. Kwento yun ng mga matatanda na kaidaran ni Lolo Ermo, no? Naku, iwan ka sa inyo. Bahala ka dyan. Teka. Ito na palang dahon na pantapal eh. Umuwi na tayo. Wala pa namang kasama si Gian sa bahay. Mamaya tataas pang lagnat dun eh. Dali-dali kaming umuwi sa bahay. Pero nagulat ako nang marinig ko mula sa labas ng kubo ang iyak ni Gian. Mabilis kong binuksan ang pintuan at nadatnan ko siyang takot na takot habang nakayakap sa unan. Gian! Ano nangyari? Bakit ka nanginginig dyan? Kuya! Ano ba, Gian? Sabihin mo sa akin. Ano ba dahilan ng pag-iyak mo, ha? Nanaginip po ako ng nakakatakot eh. May mga pangit na nilalang. Tapos may kapangyarihan sila ng apoy. Sinusunog daw nila ang buong baryo natin. Parang isa masamang pamahiin sa panaginip ang mga ganyan, ha? Huwag ka matakot, ha? Nandito lang ako. Alam mo, panaginip lang yun. Hindi yun mangyayari sa totoong buhay. Talaga po? Oo, kaya mahiga ka na ulit. Pupunasan kita, ha? Kailangan ko na rin tapalan ng noo mo nitong mga dahon na to, ha?
Oo nga, kumalma ka na Gian ha. Nandito lang kami ng kuya mo. Higa ka na ulit dyan. Kukuha lang ako ng tubig na ipupunas ko sa'yo ha. Ang buong akala ko, si Gian lang ang nanaginip ng ganoon sa baryo. Nalaman ko na halos lahat pala ng kabataan ay may parehong panaginip, kagaya ng sa kapatid ko. Marami ang nagsasabi na may darating na sakuna at kailangan naming gumawa ng prosesyon bilang pananampalataya sa Diyos. Dumating si Ate Isadora sa bahay at kinausap niya akong pasanin ang malaking krus para sa prosesyon. Sa tingin ko kasi, Giovanni, ikaw lang ang may kakayahan na pumasan doon. Kinausap ko si Bentong pero hindi niya kinaya nung sinubukan niya. Kailan po ba tayo gagawa ng prosesyon? Mamayang 6:00 ng gabi. Kailangan nating iparamdam sa Panginoon na malakas pa rin ang pananampalataya natin sa Kanya. Kahit na walang simbahan dito sa atin, gumagawa tayo ng paraan para magtipon at magsamba. Sige po, papayag na ako. Kaya lang po, walang kasama si Gian dito sa bahay. Pabalik-balik din naman kasi ang lagnat niya. Hindi ko nga alam kung anong gagawin ko eh. Kakausapin ko na lang si Bentong na wag na muna siyang sasama sa prosesyon. Papasamahan natin si Gian sa kanya. Ay naku, baka hindi po yung pumayag. Ang gagawin mong pagpasan sa krus ay isang malaking sakripisyo. Yan ang paniniwala ng baryo na to simula noon pa man. Tingnan mo, kapag magawa natin ang prosesyon, gagaling ang mga bata at hindi na sila dadalawin ng nakakatakot na panaginip. Sana nga po. Inaawa din kasi ako sa kapatid ko eh. Oo siya, kailangan ko na umalis. Maghanda ka na bago mag-6:00. Kailangan magtitipon na tayo doon mula sa baba ng bundok. Tumango naman ako at mabilis nang umalis si Ate Isadora. Nang sumapit ang 5:00 ng hapon, dumating nga si Bentong sa bahay. Pumayag naman siyang huwag nang sumama sa prosesyon para samahan na lang ang kapatid ko. Pumunta na rin ako sa baba ng bundok para maghanda. Nang sumapit na ang 6:00 ng gabi, nagsimula na kaming magprosesyon. Kumakanta ang lahat ng awit para sa Panginoon. Ako ang naunang naglalakad at iniilawan nila ang dinadaanan ko. Napatigil ako bigla nang may mahagip ang ilaw ni Ate Isadora. Isang nilalang na gumagapang sa lupa at mabilis na lumipad. Ano yun? May nakita akong nilalang na bigla nilang lumipad. Opo, nakita ko rin ang nilalang ngayon ah. Teka, pakinggan niyo mabuti. Umiikot lang ang tanong ng pakpak sa atin oh. Kung hindi ako nagkakamali, aswang yata yan eh. Aswang! Oo, aswang yata yan. Ayan na siya. Naghahanda na siya umatake sa atin. Mga kasama! Takbo! May aswang! Bilisan ninyo! May aswang! Bilis! Takbo pa! Binaba ko ang malaking krus na pinapasan ko at mabilis rin akong tumakbo. Nagsanhi ng malakas na ingay ang mga tao habang tumatakbo para makatakas sa aswang. Umuwi ako sa bahay at sinigurado kong ligtas ang kapatid ko. Nagtaka naman si Bentong nang makitang hingal na hingal ako at natatakot. Oh, ano nangyari? Bakit parang hinahabol ka ng demonyo ha? Demonyo talaga ang naghahabol sa amin. Akalain mo, sa gitna ng prosesyon, may nakita kaming aswang. Sinalakay niya kaming lahat, kaya tumakbo kami na mabilis. Ano? Merong aswang? Oo. Kaya siguraduhin mong nakalak na maayos ang pinto at saka mga bintana natin. Nakita namin siya. Nakagapang sa lupa tapos biglang lumipad. Grabe, di kung ganun. Ano gagawin natin? Maganda ka ng asin at bawang. Dalian mo. Pupunta ka sa kusina at kumuha ka ng marami. Kuya, natatakot po ako. Oo nga, kaya nga ako nandito.
Dahil gusto kitang protektahan, ha? Hindi ka magagalaw ng aswang hanggat nandito ako. Kuya, kami yung kumakalabog sa bintana. Parang sisirain niya yung bintana natin. Ano ba? Bilisan mo na riyan, Bentong! Nandito na ang aswang! Oo na, nandito na ako! Ito na kasi nabawag! Maganda ka. Kung sakali makapasok ang aswang, sasapuyin natin siya ng asin at bawang. Inabangan naming masira ang bintana. Pero sa awa ng Diyos, hindi yun nangyari. Nakahinga kami ng maluwag nang wala na ang malakas na kalabog. Nabalot ng takot ang mga tao sa baryo nang masaksihan ang pagpakita ng aswang sabin. Ilang araw ang lumipas. May mga dayong dumating sa baryo namin. Si Ate Isadora ang nagpapasok sa kanila. Pinatawag ang lahat ng tao sa barangay hall para makausap ng mga dayo. Nakasuot sila ng mahahabang mga damit at may mga dalang Biblia. Palihim ko munang kinausap si Ate Isadora tungkol sa mga dayo. Uy ate, hindi ba pinagbabawal ang matandang mantay na magpapasok ng mga dayo dito? Wala namang magagawa ang matandang yun eh. Kung talaga nag-aalala siya sa taga-baryo, bakit hindi siya lumabas nung sinalakay tayo ng mga aswang? Maraming sumang-ayon na papapasokin sila dito. At kapag magalit ang matanda, haharapin namin siya. Ano? Bakit ba sila nandito? Anong bakay nila? Sila ay mga alagad ng Diyos. Wala tayong karapatan na tanggihan sila sa kanilang mabuting layunin. Kung tatanggi ang matanda, ibig lang sabihin nun natatakot siyang makarinig ng mga nakasulat sa Biblia. Alagad ng Diyos? Mga pari ba silang lahat? Paano nakasuot sila ng mahabang damit oh? Hindi sila mga pare. Isang grupo sila na kung tawagin ay kaluwasan. Ang ibig daw sabihin ng kaluwasan ay kaligtasan. Nalaman nilang may aswang na naninirahan dito sa atin. Kaya sila nandito para maitabo yun. Ano namang magagawa nila? Uy, Ate Isadora, gusto ko din maging kagaya nila. Ano ba? Tumahimik ka nga muna. May importante kaming pinag-uusapan eh. Gagamitin nila ang salita ng Diyos para itaboy ang aswang. At sino man na hindi makikinig, ibig lang sabihin nun, siya ang aswang. Posible bang matakot ang aswang sa salita ng Diyos kahit nagaan yung tao sila? Yun ang sabi nila. Isa pa, galing sila sa bayan. Pinadala ata sila ng mayor dito kasi alam nilang wala tayong simbahan. Ay, ito talaga si Giovanni. Masyadong maraming katanungan eh. Ay, tingnan mo. Magsisimula na ata sila magpakilala. Makinig na lang kasi tayo sa sasabihin nila. Umupo at tumahimik na ang lahat nang magsimulang magpakilala ang mga kalalakihan. 4 sila at ang kanilang leader ay si Berting. Marami silang dalang Biblia at isa-isa nilang binigyan ang mga taong nandoon. Magandang umaga po sa inyong lahat. Alam kong nagtataka kayo sa biglaang pagdating po namin. Pinadala kami ng pamahalaan para iparinig sa inyo ang salita ng Diyos. Kaya huwag kayong matakot sa aswang o anumang nilalang. Hanggat kakampi natin ang Diyos, walang gagalaw sa inyo. Tawagin niyo na lang po akong Brother Berting. Parang awa niyo na, Brother Berting. Tulungan ninyo ang baryo na mataboy ang aswang. Kami mismo ang nakakita sa kanya. Madali lang solusyonan ang problema ninyo. Bilang pinuno ng ating kapatiran, gusto kong maging tapat kayo sa akin. Sumunod lang kayo sa gusto ko at walang masamang mangyayari. Iniisip ko lang din ang kapakanan ng lahat na nandito. Sabihin ninyo sa amin kung anong kailangan namin gawin. Ganito, kailangan ninyong umanib sa grupo namin. At kapag sumapit ang araw ng Biyernes, 6:00 ng hapon, magtitipon tayong lahat. Pwede po. Handa pa kaming manilbihan sa inyo para mataboy ang aswang. Basta palagi nyo ng isa puso ang salita ng Diyos. Kapag malalakas ang pananampalataya ninyo, hindi niya kayo pababayaan. Simula bukas ng gabi, bawat isa sa inyo ay magkakaroon ng mga gagawin.
At ano naman yon, Brother Berting? Kailangan niyong pumunta sa kubong titirhan namin para magsagawa ng ritual. Ritual na kailangan buong puso ninyong gagawin. Oo, sige po. Darating kami sa kubong inuupahan ninyo. Kagaya nga ng napag-usapan, kami ang unang pinili na pumunta sa kubong inuupuhan nila. 4 kami, sina Bentong, Gian, Ate Isadora at ako. Inutusan kami ni Brother Berting na gumawa ng apoy sa labas ng kubo ng pabilog. Ginawa naman namin iyon. Pumasok kami sa gitna ng pabilog na apoy at kasama na roon si Brother Berting. Bigla niyang sinugatan ang kanyang pulso kaya lumabas ang dugo roon. Nang mga oras na yon, narinig namin ang malakas na pagaspas ng pakpak. Brother Berting, nandito ata ang aswang. Oo, alam ko. Huwag niyo siyang pansinin. Hindi siya makakalapit sa atin. Lalo na't nasa gitna tayo ng apoy. Ano po bang gagawin natin dito sa gitna? Babasbasan ko kayo para hindi na kayo malapitan ng aswang. Lumapit ka muna, Giovanni. Ikaw ang uunahin ko dito. Kuya, nandun ang aswang! Kagaya nga ng sinabi ko, hindi niya tayo magagawang lapitan. Basta manood kayo sa gagawin ko sa aswang. Ayun na po siya! Lumilipad na siya papalapit dito! Nakita kong ginamit ni Brother Berting ang kanyang kaliwang kamay para saluhin ang mga dugong tumutulo mula sa sugat niya. Nang makalapit na ang aswang, bigla niyang sinaboy ang dugo. Sa nilalang, biglang bumagsak ang aswang sa lupa at nagpagulong-gulong ito sa sobrang hapdi. Nasaksihan rin namin ang pag-usok ng kanyang katawan. Lumabas sa bilog na apoy si Brother Berting at hinanda nito ang punyal. Ang siyang ginamit niya para sugatan ang kanyang kanang puso. Naging aso ang aswang at tumalon ito papasok sa kagubatan. Himala! Isa kang anghel na pinababa ng mahal na Diyos dito sa lupa. Natatakot ang aswang sa dugo mo at nasusunog ang palat niya. Sa bawat gabi, 4 na tao lang ang kaya kong basbasan gamit ang dugo ko. Wasali na kayo. Masyado na maraming dugo ang nasayang dahil sa aswang na yon. Matatakot na po ba ang aswang na lumapit sa amin kapag nabasbasan mo na po kami ng dugo ninyo? Oo naman. Kapag nainom nyo na ang dugo ko, hahalo sa dugo ninyo ang dugong galing sa akin. Akin ang baso ninyo na may lawang tubig. Hahaluan ko ito ng 2 patak ng aking dugo. Teka, ibig niyo po palang sabihin, kailangan naming inumin ang dugo ninyo. Ganun na nga, Giovanni. Kailangan yung gawin yon para maprotektahan ko kayo laban sa mga aswang. Yun ang utos ng Panginoon sa akin. Sige, apo nang mauna, Brother Berting. Kitang-kita ko nga ang pruweba. Umusok at natakot ang aswang sa dugo ni Brother Berting. Pero hindi ko maintindihan kung bakit medyo hindi ako kumbinsido. Mahina at palihim kong kinausap si Gian. Uy, Gian, ipayag ka bang uminom ng dugo ni Brother Berting? Inumin ko po. Baka po kasi mawala na itong lagnat ko kapag ginawa ko yun eh. Ilang araw na po kasi ako nagkakaganito. Gusto ko naman din pong matigil ang pagkakaroon ko ng masamang bangungot tuwing gabi. Huwag na lang kaya tayong uminom. Po, ayaw niyo po bang layuan tayo ng mga aswang? Basta sundin mo na lang ako. Magpanggap kang uminom. Pero kahit anong mangyari, huwag mong lulunogin ha. Pero kuya, baka magalit siya sa atin eh. Hindi. Basta sundin mo lang ako, Gian. Sa tingin ko, may hindi tama eh. Napaka-imposibleng matakot ang aswang sa dugo niya. Gusto nga ng aswang ng dugo, di ba? Kung ganun, hindi ba kayo iinom?
Uy, siyempre hindi. Sige, hindi na nga rin ako iinom. Uy, kayong dalawa. Ano pinag-uusapan niyo ha? Tapos na si Ate Isidora. Ako lang susunod sa kanya ha. Oo, sige. Kayong dalawang magkapatid. Ito naman na sa inyo. Ubusin niyo yan ha. Tumalikod si Brother Berting sa amin, kaya sabay naming itinapon ni Gian ang basong may laban na tubig at dugo. Nagpanggap kaming lumunok para hindi mahalata. Pagkatapos nun, binasahan niya kami ng mahabang verses mula sa Biblia at pinauwi kami. Hindi ko alam kung tama ang ginawa kong tanggihan ang pag-inom ng dugo ni Brother Berting. Pero iyon ang binubulong ng utak ko. Kinabukasan, nagulat kami nang may dumating na matandang babaeng dayo. Nagpakilala siyang isang manghuhula. Nagkaharap sila ni Brother Berting at nasaksihan namin ang pagtatalo nila. Hindi kailangan ng taga-baryo ang isang manghuhula. Diyos ang kailangan nila. Wala akong masamang intensyon sa mga tao dito. Ang gusto ko lang mangyari ay bigyan sila ng babala. Gusto ko rin silang protektahan, kagaya ng ginagawa mo. Hindi ako naniniwala sa mga manghuhula. Hindi na mahalaga kung naniniwala ka o hindi. Ang gusto ko lang ay bigyan sila ng babala tungkol sa isang matandang lalaki. Isang matandang lalaki. Teka po, sandali. Sino po ang matandang lalaking tinutukoy ninyo? Ang matandang lalaking ito ay may lahing kapre. Dahil sa kanya, kaya nagkakasakit ang mga tao. Ginagamit niya ang kanyang kapangyarihan para makapanakit. Si Lolo Elmo po ba yung tinutukoy po ninyo? Hindi ko kilala kung sino siya. Nakikita ko lang sa hula ko, may dala siyang salot sa baryo. Mamamatay kayong lahat kapag nanatili pa siya dito. Isa siyang ermitanyo at nakikipag-usap siya sa mga nilalang na nakatira sa kalikasan. Hindi ko alam kung nagsasabi ka ng totoo, manghuhula. Para kang gumagawa lang ng kwento eh. Hindi, Brother Berting. Nagsasabi talaga siya ng totoo. Mayroong matandang lalaking nakatira rito sa baryo. Doon ang kubo niya sa gilid ng gubat. Kinilala siya bilang bantay sa baryo dahil sabi ng matatanda may kakaibang lakas siya. Totoo din na isa siyang ermitanyo. Kakaibang lakas? Teka. Nakasaksi na ba kahit isa sa inyo na ginamit niyang lakas niya? Hindi pa, pero base lang yun sa kwento ng mga matatanda noon. Hindi ko rin siya personal na kilala. Malayo ang baryong pinanggalingan ko. Pinaglakad ako para lang ihatid ang balitang ito. May plano siyang sakupin ang baryo at papatayin kayong lahat. Kahit ano pang sabihin mo, hindi mo ako makukumbinsi sa mga sinasabi mong yan. Brother Berting, alam namin na hindi talaga naniniwala mga kagaya ninyong alagad ng Diyos sa mga manghuhula. Pero maaari bang hayaan ninyo muna ditong manira ng matandang babae na ito? Kakailanganin siya ng mga tao sa baryo. Oo nga po, Brother Berting. Wala akong magagawa kung yan ang hiling ninyo. Pero tatandaan ninyo, basta ako, hindi ako naniniwala sa mga manghuhulang ganyan. Mukhang nagsasabi nga ng totoo ang matandang babae na hindi niya kakilala si Lolo Ermo. Ngayon ko lang din siya nakita at may patunay siyang galing siya sa ibang baryo. Hindi pa natapos ang usapan ng mga oras na yon. Marami pa silang katanungan sa matandang babae at isa-isa naman itong hinarap ng matanda. Umalis si Brother Berting sa barangay noon at bumalik sa kanyang kubo. Ale, ano po ba ang pangalan po ninyo? Ako, si Felipa. Aling Felipa, paano naman po kung hindi namin mapapalis si Lolo Ermo dito? Kailangan niyo talaga siyang mapaalis. O hindi kaya, patayin ninyo siya.
Kapag hinayaan ninyo lang siyang sakupin ng baryo, uubusin nila kayo. Ipakakain nila kayo sa mga nilalang na nakatira sa kagubatan. Hindi nga talaga ako nagkamali. Totoo nga na may maitim na lihim ang matanda na yon. Kaya nga po eh. Ayun lang ata ang dahilan kung bakit siya tumira sa kagubatan. Dahil daw po may pinapangalagaan siya doon. Ang kapalaran ng baryo ay nakadepende sa mga gagawin ninyo. Hindi ninyo ako masisisi kapag dumating ang araw na sinasabi ko. Ang mahalaga ay sinabi ko na sa inyo ang lahat. Aling Felipa, nangako po kayo sa amin na hindi kayo aalis. Kailangan ka namin para malaman kung anong susunod na hakbang ng matandang lalaki na yon. Pero wala akong matitirhan dito. Ako na po ang gagawa ng paraan kung saan kayo titira. May inabandon na akong kubo sa likod ng bahay. Doon na muna kayo. Maraming salamat. Maya-maya pa, nagpaalam na si Aling Felipa sa amin para magpahinga sa kubo ni Ate Isadora. Naglalakad naman kami pa uwi ni Bentong at napag-usapan namin si Lolo Ermo. O ngayon, naniniwala ka na bang tunay na masama ang matandang lalaki ha? Hindi pa rin no. Ano? Ay, yung mga hula na nga mismo nagsabi pero hindi ka pa rin naniniwala ha? Basta. Hindi pa rin ako kumbinsido eh. Ay naku, nangangati na naman ang likuran ko. Bakit? Ano ba nangyari dyan ha? Ewan ko nga eh. Tignan mo nga kung ano meron dito. Ay naku, akin na nga. Hala Bentong, bakit namumula tong likuran mo ha? Tapos parang magsusugat na. Ano? Aba, ewan ko ha. Ay naku, ipatingin mo kaya yan sa albularyo. Baka naman may nasagi ka dun sa kagubatan na nilalang. Tapos ginantihan ka. Ay, paano? Di pupunta pa ako sa bayan. Ay, naku, hayaan mo na yan. Mawawala rin naman yan eh. Kuya, paano kung nagsasabi talaga ng totoo si Aling Felipa? Nagsasabi nga talaga siya ng totoo. Kasi kung gawa-gawa niya lang yun paano niya malalaman na may matandang lalaki dito ng ermitanyo? Ay naku, nagugulahan na talaga ako ngayon. Huwag ka na nga kasi maguluhan. Alam na kaya ng lahat. Abay, kakaunti na lang kayong naniniwala na poprotektahan tayo ng matandang yun eh. Paano naman ako maniniwala sa manghuhula na yun kung si Brother Berting hindi nga naniniwala? Kaya nga hindi naniniwala si Brother Berting. Kasi may iba din silang paniniwala bilang alagad ng Diyos eh. Paisa lang naman ang gusto nila. Malayo tayong lahat sa kapahamakan. Kaya nga po. Pero sa kakaibang paraan nga lang. Alam nyo, hanggat hindi si Brother Berting ang nagsasabing masama ang matanda, hindi ako maniniwala dun no. Sige, ikaw ang bahala dyan. Mahirap kasi akong kumbinsihin eh. Hindi naman natin narinig ang panig ni Lolo Ermo kung may kinalaman nga ba siya talaga. Akala mo ba amin yun? Natural hindi. Hindi tinantanan ng matandang babae ang pagsanib sa mga tao na si Lolo Ermo ang dapat sisihin sa nangyayari sa baryo. May iilan na hindi naniniwala sa hula ng matanda. At isa na ako roon. Pero karamihan ay nakikinig sa kanya. Isang umaga, may natagpo ang bangkay sa ilog. Malapit lang sa gilid ng gubat kung saan nakatira ang matandang lalaki. Nandoon kaming lahat, kasama sina Brother Berting at Aling Felipa. Tingnan ninyo, unti-unti nang nagaganap ang nakita ko sa hula. Gumagawa na ng hakbang ang matandang ermitanyo para sakupin ang baryo. Abay, sigurado po ba kayo sa sinasabi ninyo? Hindi magandang mag-imbento ng kwento para manira ng tao. Siguradong sigurado ako. Ang taong ito ay isa sa mga tumangking uminom ng dugo ko. Kaya ito nangyari dahil wala silang basbas. Kung ganon, kailangan natin gumawa ng hakbang para maitaboy ang matandang yan.
Sa ata talaga may pakana ng lahat na nangyayari. Kita ninyo, malapit pa ang bangkay sa kubo niya. Uy, teka. Wala naman pong nakakita na siya ang may gawa sa krimen na to ah. Hindi natin siya pwedeng ituro ng ganun-ganun na lang. Hanggat walang pruweba, hindi ako papayag na paalisin si Lolo Ermo dito sa atin. Ano ba, Giovanni naman? Marami na nga ang naniniwalang may kinalaman siya eh. At may ilan din na hindi naniniwala sa hula ni Aling Felipa. Tignan ninyo oh! Pakinggan niyo sila. Sumasang-ayon sila sa sinabi ko. Hihintahin pa ba natin na may susunod pang mamamatay bago tayo kumilos? Hindi naman po sa ganun. Nakakatakot ang nangyayari. Pero wala namang nakakita na si Lolo Ermo nga ang pumatay. Oo nga, tama si Giovanni. Hanggat walang pruweba na siya ang may sala, tutol din ako sa pagpapalaya sa matandang ermitanyo. Habang nag-uusap kami, biglang dumating si Lolo Ermo. May malaki siyang tabako sa bibig at umuusok pa. Umatras ang mga tao sa takot. Lumakad ang matanda papunta sa bangkay at napatigil. Ito atang nangangamoy ah. Kunin niyo na ang bangkay na yan. Umabot ang baho niya hanggang sa bahay ko eh. Lolo Ermo, wala po ba kayo napansin nung ginawa ang krimen dito? Marami akong ginagawa sa buhay ko. At wala na akong panahon na magbantay ng paligid. Abay may mahalaga akong inaasikaso. Hindi ba kinilala kayong bantay sa baryong ito? Bakit wala kayong ginagawa para ayusin ang kaso o mahuli ang kriminal? At sino naman nagsabi sa ganun dati akong bantay, ha? Palibhasa kasi, mas inuuna niyo pa pagpabantay sa kapwa niyo kaysa sa paligid ninyo. Lolo, mukhang hindi po maganda ang pakiramdam ninyo ngayon ah. Abay hindi talaga. Ilang araw na akong inaatake ng ika ko'y dahil sa mabahong amoy na yan. Paiwag ko na nga kayo. Nakita niyo na, wala siyang pakialam sa nangyayari sa baryo natin. Naku, masama po ang pakiramdam niya. Uy, Giovanni. Kaibigan kita ha. At ayaw ko sanang sabihin to sa'yo pero tanggapin mo na kasi. Hindi mabait si Lolo Ermo. Masama ang ugali na matandang yun. Osa, magsiuwian na kayong mga kababaihan. At kayo naman, mga lalaki, magkaisa kayo. Tulong-tulong natin kulin ng bangkay. Kailangan natin siyang bigyan ng matiwasay na libing. Sumunod naman kami sa utos ni Brother Berting. Kinuha namin ang bangkay mula sa ilog at inilibing sa bakanting lote. Ngunit pagsapit ng umaga, laking gulat namin nang bigla kaming pinatawag ni Brother Berting sa kubo niya. Lahat ng tao sa baryo ay dumulog doon. Mayroon siyang naisikwento tungkol sa kanyang panaginip. Naku, pasensya na kayo. Kung maaga ang pagpapatawag ko sa inyo kanina, may mahalaga lang ako sasabihin sa inyo. Tungkol sa napanaginipan ko kagabi. Ano naman yun, Brother Berting? Isang masamang panaginip na hindi ko inaasahang makikita ko. Nagpakita sa akin ang mahal na Diyos at may inuutos siyang gawin. Gusto niyang palayasin at patayin ang matandang ermitanyo. Alagad daw siya ng demonyo. Ngayon, naniniwala ka na ba sa akin? May paninindigan ako. Wala akong tiwala sa manghuhula. Ang sinusunod ko lang ay ang inuutos ng kataas-taasan. Kailangan natin siyang mapalis sa lalong madaling panahon. Ayon sa panaginip ko, nagpaparami daw siya ng lahi. Ano? Totoo bang sinasabi mo? Oo, patawarin mo ako, Giovanni. Pero makikiisa na ako sa kanila. Payag na akong palayasin ang matanda. Oh, Giovanni, pumayag ka na rin kasi. Kaya nga, iho, pumayag ka na. Si Brother Berting na mismo ang nagsasabi. Naglalapit na ang gabing pagsakop niya sa baryo. Nasa inyo na kung ano ang gusto ninyong mangyari. Ayoko namang makialam.
Isa lang akong dayo. Kuya, pumayag na lang po tayo. Brother Berting, si Lolo Ermo ba talaga ang tinutukoy ng Diyos? Wala siyang binanggit na pangalan. Pero may iniwan siyang salita na tumatak sa utak ko. Isang matandang ermitanyong lalaki ang magdadala ng kapahamakan sa baryo. Siya ay may lahing kapre. Ito na nga bang sinasabi ko eh. Teka, kung ganun, wala na pala akong karapatang pumagitna. Kung desisyon ninyong palayasin ng matanda, papayag po ako. Pero wag naman po sanang humantong sa sitwasyon na papatayin natin siya. Abay, wala kalaban-laban ng matandang yun. Ay, sa wakas, pumayag ka na rin. Kailangan nating pag-usapan kung kailan tayo aatake sa kanya. Mamayang gabi na, nang hindi siya makapaganda. Doon din natin malalaman kung totoo ngang lalabas ang pagiging kapre niya kapag kukuyugin natin siya. Sige, pumapayag ako. Paano naman po kung nalaban ang matandang lalaki? Sasama ako sa inyo mamayang gabi, ha? Nakapagdesisyon na ang lahat. Kaagad kaming umuwi ni Gian sa bahay. Napansin ng bata na malalim ang iniisip ko. Kaya pinunan niya yun. Kuya, iniisip mo pa rin si Lolo Ermo, no? Uuy. Ay, kung hindi lang sana nanaginip si Brother Berting, hindi naman sana ako papayag na paalisin siya eh. Ay, naku, pakiramdam ko talaga. Hindi naman dapat gawing basihan ang pagiging mailap niya para mapagkamalan siyang kriminal. Sinasabi ko na nga po eh. Taliwas pa rin kayo sa lahat. Kung ganun naman po pala, bakit kayo sumang-ayon na paalisin siya? Alam ko kasi na ako ang sisisihin ng mga tao kung may sumunod pang mamamatay sa baryo. Kung sa bagay po, tama naman po kayo. Mahirap na kung sa inyong mababaling ang galit ng mga tao. Oo nga eh. Yung nga din ang iniisip ko. Yung alam ko, nakikita talaga ng mga hulangin na harap. Kahit nga po si Brother Berting, alam niya na din eh. Sigurado po ako, nagsasabi sila ng totoo sa atin. Basta, kailangan nating nandoon tayo mamayang gabi, ha? Gusto ko masaksiyan kung ano talagang gagawin ng matanda eh. Nang sumapit ang dilim, sinalakay ng sambayanan si Lolo Ermo. Nagulat ang matandang lalaki sa pagdating naming lahat. Bawat isa sa amin ay may dalang patalim at sulo. Kasama rin si Brother Berting at siya ang namuno sa pagpapalayas sa matanda. Ano ginagawa niyo dito sa lupain ko? Huwag niyong isisi sa akin ang mga nangyayari. Wala akong alam sa pinagsasabi ninyo. Umalis na kayo. Nakakaabala na kayo. Tapagpapahinga ko. Aba, hindi ka na namin naayaan na magpahinga. Lumayas ka dito sa baryo. Kapag hindi ka pa umalis ngayon, mapipilitan kami tagayin ka! Ano? Tatagiin ninyo ako? Sige, gawin niyo! Akala niyo ba natatakot ako sa mga pagbabanta ninyo? Mga wala kayong boto! Hindi niyo naisip na isang matanda ang kausap ninyo! Hindi ko alam kung anong pinagsasabi niyo. Hindi! Wala kayong karapatan! Napalisin ako sa sarili ko lupain! Mga kasama, tagayin na natin ang matandang yan! Teka, wag! Hindi nyo kailangan tungisan ang mga kamay ninyo. Madadala ito sa usapan. Lolo Ermo, kung talagang nagmamalasakit ka sa mga kabaryo mo, nakikiusap akong umalis ka na. Yan ang pinakamabuting magagawa mo para maprotektahan mo sila. At sino ka naman, ha? Hindi kita kilala! Isa kang alagad ng Diyos. Pero ikaw ang nangunguna sa pagpapalis sa akin? Iyon ba'y utos ng Diyos sa'yo? O gawa-gawa mo lang para siraan ako, ha? Hindi pa ako gumagawa ng kwento. Noong una, hindi rin naman ako naniniwala na isa kang masama. Pero nang ako mismo ang nanaginip tungkol sa'yo,
Doon ko nabatid na may binabalak kang masama sa mga taga-baryo. At anong binabalak ko, Aber? Lolo Ermo, Huwag na nga tayo maglokohan pa. Alam natin pareho na nasa ilalim ka ng kapangyarihan ng mga kapre. Gagamitin ka nila sa kasamaan. Kung ako sa'yo, mas mabuting lumayo ka na lang para wala ka nang masaktan. Sandaling natigilan ng matanda. Napatingin siya sa akin. Parang malalim mang iniisip. Nakakaawang pagmasdan habang binabati ko siya ng mga kabaryo ko. Hindi totoo sinasabi mo. Wala kang alam. E di kung hindi totoo, bakit ka natahimik? Alam kong napapaisip ka rin sa sinabi ko. Gusto mo bang makapanakit pa ng kapwa mo? Hindi ako malas! Kayo lang ang nagsasabi niyan! Hindi ko ikakaila na mailap ako. Dahil alam ko kung anong tingin nyo sa akin. Mahigpit ang pagbabawal sa pagpapapasok ng dayo sa baryo. Pero hindi nyo sinunod. Kayo ang nagdala ng kabalasan dito at hindi ako! Ano ba, Lolo Ermo? Umarsa na po kasi kayo! Kapag maabutan ka pa namin dito sa susunod na gabi, mapipilitan na po kami. Nasaktan at sunugin ko! Tumalikod lang ang matanda. Tila hindi siya natakot sa banta ng mga tao. Umalis na rin kami sa bahay niya ng gabing yon. Nang makauwi, nagpahinga kami ni Gian. Nasa kalagitnaan ako ng masarap na tulog nang magising ako sa malakas na ungol ng kapatid ko. Kaagad ko siyang ginising sa pagkabangungot. Uy, Gian! Gian! Kumising ka nga! Uy, gising! Kuya, ang sama ng panaginip ko. Teka. Tungkol pa rin ba ito sa apoy na palagi mo napapanaginipan, ha? Oo, pero iba na po ito eh. Nakita ko si Lolo Ermo sa panaginip ko, kuya. Ano? Pero paano mo naman kaya nakikita ang ganun? Hindi ko rin po alam eh. Narinig ko pa nga po. Sabi ni Lolo Ermo na bumalik daw tayo sa kubo niya. Ano? Ano naman gagawin natin doon? Hindi ko po alam, kuya eh. Pero nagising nga ako. Parang nangingi siya ng tulong. Ayayain ko po sana kayo, kuya. Naku, baka mapahamak lang tayo doon eh. Hindi kaya siya nangingi ng tulong sa atin? Paano kung bumalik tayo sa kubo niya? Para lang bisitahin siya. Ay, naku, gabi na, Gian. Hindi ka ba natatakot dyan? Hindi po ako natatakot. Nagmamakaawa po siya sa panaginip ko eh. Sige na po, pumunta na tayo, kuya. Tatanawin lang natin siya sa malayo para malaman natin kung ano nangyayari. Baka lang kasi may makakilala sa atin eh. Alam mo namang maraming matang nakabantay sa atin ngayon. Lalo na't alam nilang binibisita natin siya noon. Sige na kasi, kuya. Saglit lang naman tayo dun eh. Napabuntong hininga muna ako at pinag-isipan ang hiling ni Gian. Hindi niya ako tinigilan hanggat hindi ako pumapayag. Naroon din ang pag-aalala ko sa matanda. Kahit na marami na ang nagsasabing masama siya, nakakaramdam pa rin ako ng kaunting awa para sa kanya. Kuya naman eh. Hindi tumitigil ang oras. Umalis na tayo ngayon. Hindi naman talaga magbabago ang desisyon mo, ha? Sigurado kung gusto mong puntahan natin si Lolo Ermo ngayon. Opo, sigurado na po ako. Sige. Pero itong gagawin natin, ha? Huwag kang maingay para walang makapansin sa atin. At saka, hindi rin tayo pwedeng gumamit ng flashlight galing dito. Opo, alam ko na po yun. Sige, mabuti naman. Pero magdadala pa rin tayo ng flashlight, ha? Doon na lang natin gagamitin sa gitna ng kakahuyan, papunta sa kubo ni Lolo Ermo. Sige po. Tara na po. Umalis na po tayo. Shh, sige. Ako na munang lalabas ng bahay. Sisiguraduhin kong nakaalis na ang mga taong umiikot sa baryo. Utos si Brother Bertin na mag-ikot ang ilan sa mga kalalakihan.
para magbatsyag sa kakaibang nangyayari sa baryo. Nang masigurado kong wala na sila, doon ko na sinenyasan si Gian na lumabas ng bahay. Kailangan pa naming dumaan sa barangay hall at laking gulat ko nang makita na may mga taong nagtitipon doon. Kuya, yung akala ko ba pinauwi na lahat ni Brother Berting ang mga tao? Eh bakit hanggang ngayon marami pa po sila dito? Hindi ko rin alam eh. Teka, makinig muna tayo sandali ha. Siguraduhin mong walang makakapansin sa atin. Dito lang tayo sa madilim na bahagi para walang makakita sa atin. Opo, sige po. Oh, baka naman po biglaan yun. Iusapan natin bukas pa ng gabi Alam ko na nabigla kayong lahat. Pero wag na natin siyang bigyan ng pagkakataon na makatakas pa. Wala dito sina Gian at Giovanni. Kailangan din ang malaman ng gagawin natin yun. Ay naku po, magagalit po yun. Kaibigan ko siya kaya kailangan malaman niya ang gagawin natin. Teka, pupuntahan ko po siya sa bahay niya Sorry, Bentong, dito ka lang. Gusto mo bang itiwalag kita sa grupo ko hindi pa Pagpasensyahan mo na kami kung ayaw naming ipaalam kay Giovanni ang plano. Maawa lang siya sa matanda At maaari pa siyang magamit para makatakas si Lolo Ermo. Kuya, mukhang sinekreto nila sa iyo ang pagsusunog sa matandang lalaki. Walang ya. Ito ata ang gustong ipaiwatig ng panaginip mo. Tara na, umalis na tayo. Kailangan maunahan natin sila makarating sa kubo ni Lolo Ermo. Nagmadali kaming umalis doon sa barangay hall, papunta sa kubo ng matandang lalaki. Nang makarating kami, mabilis kong kinatok ang pintuan. Kaagad naman kaming pinagbuksan ng matanda at pinapasok sa loob. Mabuti naman at tumating kayo. Sinasabi ko na nga ba't iba kayo sa kanila Teka, ano po bang dahilan at nagpakita kayo sa panaginip ng kapatid ko Kuya, sabihin mo na po sa kanya ang plano ng taga-baryo. Teka, sagutin mo muna ang tanong ko, Lolo Ermo. Pasensya ka na Nararamdaman ko kasi na may masamang mangyayari sa akin Huwag mo na kasing tagalan, kuya. Malapit na sumapit ang alas 12 ng gabi. Gusto ko lang sana sabihin na wala akong kinalaman sa mga nangyayari. Kahit ako hindi ko maintindihan kung bakit ako ang pinapanatangan ng mga taga-baryo. Wala akong ginagawa. Nananahimik lang ako rito sa lungga ko. Teka, di yun lang pala ang dahilan. Kaya mo kami pinatawag sa panaginip ni Gian? Para kahit mamatay man ako ngayong gabi, may 2 taong naniniwala sa akin, yun lang. Ay naku, mamamatay po talaga kayo kapag hindi kayo umalis dito. Inaghahanda na ang mga tao sa baryo na sumugod dito at susunugin kayo ng buhay. Ano? Oo, kaya ko to sinasabi para makapag-isip kayo kung anong gagawin po ninyo. Lolo Ermo, kung wala po pala kayong kasalanan, ba't kaya diniriin ng manghuhulat ni Brother Berting? Alam mo, hindi ko rin alam Di kung ganun, ano po ang pasya ninyo? Papayag po ba kayong mamatay dahil lang sa maling akala? Hindi ko na rin alam kung anong gagawin ko Abay, kapag tatakas naman ako, mas lalo nilang iisipin na may kasalanan nga ako. Tulungan po kayo natin siya makatakas, kuya. Hindi. Magdadamay tayo kapag ginawa natin yun Ayoko mamatay nang walang kalaban-laban. Alam niyo yan. Ilang minuto na lang po. Kasapit ang alas 12. May tutulong ka ba sa akin, Giovanni? Para hindi ako masaktan ng mga tao. Ano bang tulong ang gusto mong gawin ko, Itakas mo ako. Hindi ako pwedeng mamatay sa kamay ng mga tao. Kakampi ako, Giovanni, at hindi ako kalaban. Maya-maya pa, narinig na namin ang malakas na ingay ng mga tao. Biglang nataranta ang matandang lalaki. May nakita akong pintuan sa likod ng kanyang kubo at doon ko naisip na dumaan. Bago pa kami umalis, may binuhat na sako si Lolo Ermo. Hindi ko alam kung bakit ko siya tinutulungan. Basta ang gusto ko lang, hindi siya dapat mamatay. Bilisan niyo po, Lolo Ermo!
Baka malaman nilang wala kayo sa loob ng kubo. Ay hingal na ako iho. Masyadong mabigat itong dala ko eh. Ano po ba kasi ang laman na sako na yan? Basta. Hindi ko ito pwedeng iwan. At pabayaang masama sa sunog. Teka, alam ko may ilog dito eh. Ganito, doon po kayo dumaan hanggang makarating sa kabilang baryo. Sige. Alam ko naman ang daan. Ako maraming salamat ha. Tatanungin ko ito bilang malaking nautang na loob. Hindi ko kayo makakalimutan. Sige po, huwag niyo na pong isipin yun. Iligtas niyo po ang sarili ninyo. Sige na po, Lolo Ermo. Umalis na po kayo. Teka, kaya niyo po bang maglakad sa gitna ng tubig? Hindi eh. Pwede mo ba akong ihatid hanggang sa kabilang pakiusap? Ay, naku. Sige. Halika na. Gian, maiwan ka na rito ha. Sige po, kuya. Kinuha ko ang dala niyang sako at binuhat iyon papunta sa kabilang ilog. Pagkarating namin, tinapik ko ang balikat niya bilang pamamaalam. Wag na po kayong babalik sa baryo ha. Hindi kayo titigilan ng mga tao doon. Alam ko, iho. Isa ka mabuti. Abay kahit ilang beses kitang pinakitaan ng kasamaan ng ugali ko. Hindi ka pa rin sumuko. Malakas din po kasi ang kutob ko na hindi kayo tunay na masama. Naku, ang busilak ng puso mo. Ganyan na ganyan din ako nung kabataan ko. Mahilig akong tumulong sa mga alam kong mababait. Sige na po, umalis na po kayo. Kailangan na rin naming bumalik sa bahay baka dumating na doon si Bento. Naku, magtataka yun pag nalaman niyang wala kami. Sige. Maraming salamat talaga, iho ha. Tumalikod na ako sa matanda. Pero napatigil din ako kaagad nang tawagin ni Lolo Ermo ang pangalan ko. Paglingon ko, nakita kong binubuksan niya ang sako. May kinuha siyang malaking tabako at iniabot sa akin. Dadalhin mo ito, iho. Bigay ko to sa'yo bilang pasasalamat sa kabutihan mo. Hindi naman po ako nagtatabako Alam ko. Pero ibigay ko na yan para makahingi ka ng tulong kung sakaling may masamang mangyari, ha? Paano naman po ako makakahingi ng tulong gamit tong tabako na to? Kaisindihan mo lang yan. At darating ang tagapagligtas. Malakas ang kutob ko na may kakaibang magyayari sa baryo kapag nakaalis na ako. Po? Oo. Umalis ka na. Umuwi na kayo. Napakunot ang noo ko habang pinagmamasdan ang tabakong hawak ko. Bumalik ako sa kinaroroonan ni Gian at nadatnan ko siyang pumapatay ng lamok. Ang tagal mo naman, kuya. Umalis na ba si Lolo Ermo? Oo. Isiguraduhin mo lang na wala kang masasabihin tungkol sa nangyari ha. Oo naman po, no. Ay, tsaka nga pala. Bakit po kayo may malaking tabako? Ano po gagawin niyo po dyan? Ito. Bigay ito ni Lolo Ermo. Isindihan ko raw kapag nangangailangan tayo ng tulong Parang tabako ng kapre, no? Ang laki po kasi. Kaya nga yun, tinanggap ko na lang. Baka nga mapakinabangan. Hoy, tara na. Bumalik na tayo. Huwag na tayong dumaan sa kubo, baka nandun pa sila Sige po. Nang makarating kami sa bahay ng gabing yon, itinago ko ang tabako sa ilalim ng higaan. Pagdating ng umaga, biglang dumating si Bentong sa bahay. Hinarap ko siya ng maayos, kahit alam ko ang ginawa nila kagabi. Giovanni, may sasabihin ako sa'yo pero sana huwag ka magalit ha. Oh, ano naman yun? Alam mo ba kagabi, sinugod namin ang bahay ng matandang lalaki at saka sinunog. Hindi namin pinaalam sa'yo kasi baka magalit si Brother Berting Oh, ano naman ngayon kung sinunog yun na siya? Teka, nakita niyo ba ang kalansay niya? Hindi Walang bakas na nasunog ang matanda. Pumunta kami lahat ng kaninang umaga. Malakas ang kutob namin na nakatakas siya habang sinasunog ang kubo niya. Talaga ba? Marami ba kayong pumunta doon? Oo, marami kami. Talagang binantayan nga namin ang buong paligid ng kubo para kung sakaling tatakas siya, makikita namin. Pero wala naman.
Alam mo, naniniwala na talaga akong may itim na mahika matandang yun eh. Natatakot kami na baka bumalik siya at gumante. Ay, naku, bahala kayo dyan. Kasalanan nyo yan, no? Mas mabuti ang hindi kami nakasama para hindi na kami madamay sa pagganti ng matanda sa inyo. Ginawa ko lang naman kasi yun kasi pinagbabantaan ako ni Brother Berting eh. Naitiwalag ako sa grupo ng kaluwasan. Ay, naku, alam mo, sa totoo lang ha, naniniwala din naman ako kay Brother Berting. Walang kaso doon. Kaya lang, hindi na ako naniniwala sa basbas niya eh. Kaya mo naman magdasal para malayo ka sa kapahamakan, hindi ba? Oo naman, siyempre. Kaya lang, simula kasi nung binasbasan niya tayo, hindi na tayo naatake ng aswang. Tapos yung hindi niya binasbasan, ayun, kinain at pinatay ng aswang. Ay, eto may pagtatapat ako sa'yo. Hindi namin ininom ni Gian ang dugo ni Brother Berting. Ano? Teka, bakit naman? Basta. Aray ko, ang sakit na naman ng likod ko. Ano? Bakit? Paano ka ba ha? Naalala mo ba dati na kumakati ang likod ko? Yun ang simula eh. Tapos parang nagkaroon ako ng sugat. Eto, tingnan mo para makita mo. Itinaas ni Bentong ang kanyang damit at tumalikod siya sa akin. Napaatras ako nang makita kung ano ang meron sa kanyang likuran. Isang maliit na pakpak na parang kagaya ng sa paniki. Pagkaharap niya sa akin, bigla akong nagulat nang mag-iba ang anyo nito. Mayroon siyang pangil at humaba ang kanyang mga kuko. Tinago niya pa sa kanyang likuran ang mga kamay niya habang umiiling. Giovanni, hindi ako masamang tao ah. Ayoko maging aswang. Tulungan mo ako. Ayoko kumain ng tao. Bentong, ba't ka ba nagkakaganyan ha? Ano nangyari sa'yo? Hindi ko rin alam eh. Ayon kay Brother Berting, normal lang naman daw ito eh. Kada gabi, pinapainom niya ako ng dugo ng hayop. Kapag makainom na ako nun, doon na nawawala ang ganito kanyo ko eh. Babalik na ako sa normal nun. Walang iya. Alaka, hindi kaya naging aswang ka na? Niyang daw ka ata ni Brother Berting gamit ang dugo niya eh. Tama lang palang desisyon kong huwag inumin yun. Pakiusap. Huwag mo sabihin sa iba kung ano ako ha. Nagmamakawa ako sa'yo. Hindi ko naman kayo sasaktan eh. Kuya, sino ba yung kinakausap mo? Aswang! May aswang! Hoy, Gian! Tumahimik ka! Halika nga rito. Siya si Kuya Berting mo ha. Huwag ka sumigaw. Tulungan mo ako makainom ng dugo ng hayop. Para mabalik ako sa normal para awa mo na. Sige. Teka, yung manok na tinali ko para pang sabog sana. Bibigay ko na lang sa'yo yun. Teka lang. Kinuha ko ang manok at dinala sa kanya. Nginat-ngat yun ni Berting at ininom ang dugo. Maya-maya pa, bumalik nga sa normal ang itsura nito. Doon niya ipinagtapat sa akin na simula nung nakainom siya ng dugo ni Brother Berting, unti-unting nagbago ang kilos at panlasa niya. Matagal na talagang alam ni Brother Berting to. Pero siyang nagsabi sa akin na itago ko na lang. Kaya gusto niyang itago ang lahat para hindi natin maisip na siya ang may pakana. So nga ang lalaking yun eh. Kasi kung hindi ka magkakaganyan. Marami na kaming may ganito. Hindi nga namin alam kung ano lang gagawin namin eh. Kaya yun, sunod-sunuran na lang kami kay Brother Berting dahil tinatakot na kami. Sasabihin niya raw sa mga tao na aswang kami kapag hindi namin siya sinunod. Paano kapag gabi? Nagiging ganyan ka na rin ba? Oo. Kapag sasapit ang alas 6, ayun, magsisimula na akong uuhawin. Alam ko na kung anong gusto ko. Preskang dugo ng hayop yun. Naku po. Yung mabuti pa, dito ka na lang muna sa bahay ha. Mamayang gabi, itatali kita para hindi ka na makaalis dito. Kaya lang, ang sabi ni Brother Berting, may bisita raw na darating mamayang gabi eh. Basta huwag ka na pupunta doon. Naintindihan mo ba? Doon ko lang napagtanto
na ito pala ang gusto ng taong yon. Kaya niya kami pinainom ng dugo niya. Pumayag naman si Bentong na magpatali sa akin sa bahay. Pagkasapit ng 6:00 ng hapon, doon na nga nagsimulang magpalit ng anyo. Natakot kaming pareho ni Gian sa kanya dahil buong anyo na siya. Nagbubumilit siyang kumawala, pero nasiguro ko naman na mahigpit ang kanyang pagkakatali. Kuya, mabuti na lang at isipan mo huwag tayong uminom ng dugo ng lalaking yan, no? Kung nagpauto tayo sa kanya, naku siguradong aswang na rin po tayo. Kaya nga nung gabing yun, parang mabigat sa loob kong sundin ang gusto niya. Kuya, parang may nagsisigawan nata. Teka sandali. Sisilip lang ako sa bintana ha. Kuya, anong nangyayari? Hindi. Sina Brother Bertie at ang matandang manguhula. Magkasama sila. May kasama pa sila mga aswang. Ano po? Kung ganun, ano pong gagawin natin? Hindi ko alam eh. Teka, sandali ha. Kukuha lang ako ng asin at bawang sa kusina. Isasama po ako sa inyo, natatakot po ako eh. Uy, sige halika. Dali na natin. Sina Brother Berting at ang mga tauhan niya ay naglalakad sa kalsada habang may hawak na lumilipad sa kanilang itaas. Kung noon, nakaputi ang suot nila, ngayon naman ay nakaitim na sila. Kasama rin nila si Aling Felipa na nagpakilalang banguhula. Malakas ang kutob ko na magkakampi sila. Pagkuha ko ng asin, bumalik na kami sa pwesto ni Bentong na nagwawala pa rin hanggang ngayon. Nagulat naman ako nang may kumatok sa pintuan. Sino yung kumakatok? Teka, hindi mo pa bubuksan, kuya? Sinasalakay ng aswang ang bari natin, Gian. Malamang aswang nga yan. Giovanni! Ilabas mo na si Bentong para makumpleto na kami. Hindi mo na siya maitatago sa amin. Ngayong gabi na! Ang katabasan ninyo! Wala si Bentong dito! Ayop kang lalaki ka! Nagpakilala ka pa talagang alagad ng Diyos! Yung pala, isa ka rin palang demonyo! Ano? Bubuksan mo ba ito? O sisirain ko ang pintuan? Huwag kang magtangkang pumasok! May asin at bawang kami dito! Huwag ka nang magmatigas. Marami ng mga tao ang kinain namin. Dito na lang banda ang mga natira. Ito na ang sinasabi ni Bentong kanina na may bisitang darating. Ang tinutukoy niyang bisita, ang mga aswang! Kuya, naalala mo ba yung tabako na binigay sa'yo ni Lolo Elmo? Hindi ba ang sabi mo? Sindihan lang yun kapag may masamang nangyayari. Oo nga pala no. Kunin mo ang lighter sa kusina at kukunin ko rin ang tabako. Mabilis namang nagtubo si Gian sa kusina noong mga oras na yun. Nang makuha ko na ang tabako, maya-maya, bumalik na rin si Gian. Mabilis kong sinindihan ang malaking tabako, kaya ubusok yun ng makapal. Nagbabantay pa rin kami sa pintuan at naghahandang sumaboy ng asin kung sakaling papasok ang aswang. Unti-unti nang nagiging abo ang tabako, pero wala naman nangyayari. Nariyan pa rin ng mga aswang sa labas ng bahay natin. Para namang hindi yata totoo ang sinabi ng matandang lalaki sa atin, kuya eh. Giovanni, buksan mo na to. Tanggapin mo na ang kapalaran mo. Magiging aswang o maging pagkain naming mga aswang. Hindi kami magiging tulad ninyo. Kahit anong mangyari, hindi kami magpapayanggaw. Talagang inurobos yung pasensya ko! Nagagalit na siya, kuya. Ano gagawin natin? Lalaban tayo. Lalaban tayo kahit anong mangyari. Hindi ako papayag na may mamatay sa ating dalawa. Ang aswang ang papatayin natin! Nagulat naman kami ni Gian nang may nilalang na sumira sa bintana. Nagkataon na naubos na ang usok ng tabako. Nanlaki ang mga mata ko nang makita si Lolo Ermo. Siya pala ang nakapasok sa bintana. Na mga oras na yon, nakita ko ang bitbit nitong baslay na kumikinang at may matulis na talim. Ano?
Huli na ba ako mga bata, ha? Lolo Ermo! Mabuti dumating po kayo. Akala ko hindi totoo ang sinabi niyo sa amin eh. Ngayon, alam niyo na ba kung bakit nila ako pinapalayas? Dahil alam nilang hindi sila magtatagumpay sa pinaplano nila kapag nandito ako. Tama ka po kayo. Sige na po, tulungan niyo po kami. Si Bentong, naging aswang na rin dahil sa kanila. Niyanggaw nila ang kaibigan ko. Ako? Ay, hindi naman ata siya makakalis dyan, hindi ba? Opo. Maigpit po ang pagkakatali ko sa kanya. Kung ganon, paharapin muna natin ang mga aswang! Ah! Humanda ka sa akin, lalaki ka! Kapag nahuli ka na! Malakas niyang tinadyakan ang pintuan ng bahay namin. Kaya tumalsik yun. Muntik na kaming natamaan. Kaya lang, nasalo ni Lolo Ermo ang pinto. Nagulat naman silang lahat nang makita ang matandang lalaki. Nagulat ba kayo mga aswang? Hindi! Paano ka nakabalik sa baryo na to? Hindi naman talaga ako umalis. Nagmahamagman ako sa mga kilos ninyo. Hindi nga ako nagkamali. Magkasabot kayong dalawa! Ah! Pagsisisiyan mong bumalik ka pa rito sa baryo na ito! Kayo magsisisi! Dahil pinasok ninyo ang nananahimik naming baryo! Tumakbo si Lolo Ermo ng mabilis para sumalakay sa kanila. Napaatras sa mga aswang. Nasa labas sila ng bahay naglalaban. Kaya lumabas din kami ni Gian para tumulong. Doon namin nasaksihan ang pagpalit anyo nila bilang aswang. Hindi ko naman inasahan na biglang dumaki ang mga braso ng matandang lalaki. Malayong malayo sa itsura niya dati noong hindi pa siya nakikipaglaban sa aswang. Nagsindi ng tabako ang matandang lalaki at hinanda ang baslay niya. Kuya! Paano naging ganyan si Lolo Ermo? Nagmukha na tuloy siyang kapre. May tabako pa siya oh. Tama nga ata silang may lahing kapre si Lolo Ermo eh. Humanda ka! Kapag nagsimula na sila maglaban, sasabay tayo ng asin at bawang para tulungan si Lolo Ermo ha? Sige po kuya! Tama nga sila. Meron ng binasbasa ng mga kape dito para magkaroon ng kapangyarihan. Ah! Sa akin ang lupain ito! Tumanda ako sa pagprotekta sa mga tao kahit hindi nila alam. Kaya hindi ako makakapayag na sakupin ninyo sila, mga aswang! Ah! Masusubukan ko nga lakas mo. Matanda na binasbasan ng kapre! Hindi lang isang kapre ang nagbasbas sa akin, kundi 10 sila! Ibig sabihin, ang lakas ko ay kapantay ng 10 kapre! Wala kaming pakialam! Kalaban ang kabalin namin! Lumipad ang mga alagad ng aswang para salakayin ang matandang lalaki. Doon na kami kumilos si Gian at sinabuyan sila ng asin at bawang. Ang bawat natatamaan namin ng asin at bawang ay natutunaw at naging abo. Halos hindi pa ako makapaniwala habang pinagmamasdan silang naging abo. Ang galing kuya! Nasusunog sila oh! Sige, ipagpatuloy lang natin ang pag-atake sa kanila gamit tong asin at bawang. Dumadami na sila dito oh! Sige po! Ayun na naman ang isang grupo ng aswang sa kaliwang bahagi oh! Salubungin natin sila ng asin at bawang! Mga walang iya talaga kayong magkapatid. Papatayin ko kayo. Ah! Sumasalakay siya sa atin! Halika rito sa likuran ko! Mabilis kong hinila si Gian para itago sa likuran ko habang mabilis na lumilipad ang aswang. Sinabuyan ko siya ng asin pero nagawa niya itong ilagan. Nasakal ako ng aswang pero mabilis namang subalakay si Lolo Ermo sa kanya. Binangga siya ng matandang lalaki kaya tumalsik ito at nabitawan niya ang leeg ko. Umiwas kayo sa malalakas na aswang! Ako lang harap sa kanila! Kayo na lang bahala sa mga alagad nila! Kuya, parang si Ate Isidora yun eh! Tignan mo siya oh! Kagaya rin kay Kuya Bentong! May pakpak! Hindi natin siya pwede sabuhin ng asin. Baka masunog siya eh. Naniniwala ako na kaya siyang gamutin ni Lolo Ermo. O ito!
Gamitin mong lupit na to para matali si Isadora. Para hindi siya masaktan. Sige po! Ayan na mga aswang. Ang mga alagad lang nila ang sasabuhin niyo ng asin. Opo! Mas mapanganib ang aswang ng Harimondon. Siguraduhin mong hindi niya kayo mahuli at mapatay. Lumutang si Lolo Ermo sa ere habang sinasalakay ang mga aswang. Kinausap ko naman si Gian. Siya na ang sumaboy ng asin at bawang. Gian, ikaw na ang bahala sa bawang at asin ha. Hawakan mo mabuti. Sige po! Nakita ko si Ate Isadora na sumasalakay sa akin. Inilagan ko siya. Ginamit niya ang kanyang mga kuko para makalmot ako. Ate Isadora! Hindi tayo pwede magpatayan! Magkakampi tayo! Inuuto tayo ng mga aswang na yan! Ano ba? Inuuto ka lang niya! Ginagamit ka lang niya, ate! Maniwala ka sa akin! Papatayin kitang lalaki ka. Tama nga si Haring Berting. Ikaw ang malaking hadlang sa grupo namin. Tama na po! Nang sumalakay siya ulit, hinuli ko ang kanyang mga kamay. Madulas iyon, kaya nakawala pa siya at nagawa pa akong kalmutin sa dibdib. Napaatras ako sa sakit. Sumalakay ulit si Ate Isadora, kaya malakas ko siyang tinadyakan sa tiyan. Napatumba siya sa lupa. Mabilis akong dumagan sa kanya para masuntok siya sa sikmura. Paulit-ulit siyang napaangil, pero hindi ko siya tinigilan hanggat hindi siya nawawalan ng malay. Kuya! Kakaunti na lang sila! Sige lang! Magsaboy ka lang dyan ng asin! Tamang-tama! Nawalan na ng malay si Ate Isadora! Itatali ko na siya! Sige po! Kaya lang kuya, kakaunti na lang po yung asin na natitira sa atin eh. Hindi. Sapat na yung natitira para mapatay natin sila. Tapos ko nang itali si Ate Isadora. Kailangan ko siyang dalhin sa loob para hindi siya mawisikan ng asin. Sige po, bilisan niyo po kuya ha. Baka mapatay po ako ng aswang dito eh. Hindi yan! Hanggang meron kang asin at bawang, hindi sila makakalapit sa'yo! Dinala ko naman si Ate Isadora sa loob ng bahay at tinali ko siya katabi ni Bentong. Kumuha muna ako ng dagdag na asin at bawang bago lumabas. Nakita ko ang mga aswang na pinapaligiran si Gian. Buong lakas kong sinaboy sa kanila ang isang garapon na asin at bawang. Kaya natunaw ang mga ito. Ang natira na lang sa kalaban ay si Aling Felipa at Berting. Ay nako, mabuti naman naabutan mo pa ako bago nila ako makain eh. Ano ka ba, hindi yung mangyayari no? Tara doon kay Lolo Ermo. Tutulungan natin siya. Totoo nga na malakas ka at mabilis. Pero hindi ako magpapatalo sa'yo! Wala kang magagawa sa akin ngayon, aswang. Ang magiging katapat mo lang ay ang lakas sa mga kapre. Alam ko rin naman na hindi ka maapektuhan sa asin at bawang lang. Kaya gagamitin kitong lakas ko para putulan ka ng hininga! Ako na ang haharap sa magkapatid na ito. Kaya niyo naglabanan ng aswang na wakwak na yan. Ito ang po yan. Isaksak mo sa puso niya kapag naghina na siya. Oy, sige po! Mabilis na lumipad ang wakwak na pasalakay sa amin. Nahirapan kaming umilag ni Gian sa tuwing umaatake siya. Sinisikap ko ring sabuyan siya ng asin, kaya lang mabilis siyang nakakailag. Buisit! Ang galing niya, Gian! Idikit natin ang ating mga likod. Kailangan natin protektahan ang bawat isa gamit yan natitirang kakanampot asis sa kami mo. Sige po kuya. Humanda kayo sa akin. Papatayin ko kayo magkapatid at kakainin. Hindi ninyo mapipigilan ang mga aswang na sakupin ang balyong ito. Ayop ka talaga, matanda ka! Ang mga kagaya ninyong tao na walang kusang mag-isip ay mabilis lang utuin. Hindi ko na kasalanan kung naniniwala kayo na isa akong manghuhula. Nang mga oras na yun, bigla siyang umikot sa ere at tinakpan ng kanyang pakpak ang buong katawan niya.
Alam ko na naghahanap siya ng magandang pagkakataon para sumalakay sa amin. Halos hindi ko na aninag na nakalapit na pala siya sa akin. Dahil sa taglay niyang bilis, nagtagumpay siyang masakal kaming pareho ni Gian at inangat sa ere. May lumabas na isang malaking baboy ramo mula sa loob ng bahay. Malakas itong binangga ang matandang babae, kaya sabay kaming tatlo na tumalsik. Taray ko po! Ang sakit! Ang sakit ng likod ko! Gian! Pumangon ka na riyan! Pilitin mo makabangon! Halika rito! May sugat po ang paa ko, kuya! Tingnan mo! Tumadali lang ang dugo! Ang sakit-sakit po! Anak ng... Hindi ka talaga. Diyos ko, may matulis sa kawayang bumuang sa paa mo. Tulungan mo ako, kuya! Ganito, bubuhatin na kita papasok sa loob ng bahay, ha? Kailangan mo maggamot ka agad. Sige po! Hindi ko kakayanin kapag hindi pa po ako ginamot kaagad! Pero, hindi natin pwede gawanan ng baboy na nakikipaglaban sa aswang. Tignan mo siya, oh! Nahuli na siya ng aswang na tiktik at pilit ang binabali ang panga ng baboy na mo. Hindi ko po kaya, kuya! Ang sakit-sakit na po Teka, saglit lang, ha? Bubunutin ko lang sa lupa ang matulis sa kawayan na yan para matulungan ko ang baboy na mo. Pero kuya! Hindi ko na muna pinansin si Gian at buong lakas kong binunot ang kawayan. Nakabaon iyon sa lupa at nagtagumpay naman akong makuha yon. Tumakbo ako papalapit sa kinaroroonan ng aswang na wakwak at tinarakan na ang likuran nito. Napaangil ang aswang sa sobrang sakit. Napalingon pa ito sa akin, pero mabilis akong umatras. Nahagilap ng mga mata ko sa lupa ang punyal na binigay ni Lolo Ermo. Pinulot ko yon at hinanda sa pag-atake ng aswang sa akin. Hayop ka! Nagawa mo akong sugatan! Isasama kita sa impyerno! Mauna ka na kung gusto mo! Aswang! Matapang ka talaga, ha? Porket dumating lang ang ermitanyong pinagmamalaki mo! Papatayin kita dahil sa ginawa mo sa kapatid ko! Umanda ka sa akin! Isa kang duwag! Kailangan mo pang may kakampi para lang makalaban! Papatayin kita! Kahit hirap na siya dahil sa kanyang sugat, hindi pa rin nabawasan ang kanyang bilis at lakas. Umilag lang ako ng umilag sa pag-atake niya. Natamaan ako sa kanyang kuko, sa likod at dibdib. Napangiwi ako sa sobrang sakit noon. Halos susuko na ako, pero kailangan ko pang ipaghiganti ang kapatid ko. Sinakal niya ako ng sobrang higpit, kaya nahirapan akong huminga. Hinintay ko ang magandang pagkakataon na iyon para matarakan siya ng punyal sa dibdib. Nagawa ko siyang masaksak, kaya napaatras sa akin ang aswang. Ito na ang katapusan mo! Hindi ka naman siguro ba to para hindi ka pa mamatay? Ang punyal na ginamit mo para isaksak sa akin ay pagmamayari ng mga kabre. Matandang aswang! Tignan mo ang iyong kakampi. Ang tagal ng laban bago ko sa nahuli. At ako naman ulit ang nanalo. Tignan ko kung paano ko putulan ng ulo ang aswang na haliman doon! Hindi! Pakawalan mo si Berting! Wala na kayong laban. May sugat ka na. At si Berting naman, nanghihina na ng tuluyan. Tatapusin ko na ang aswang na ito! Buong lakas na sinipa ni Lolo Ermo si Berting papunta sa kinaroroonan ni Aling Felipa. Tumalsik silang pareho dahil sa lakas ni Lolo Ermo. Hinabol pa ulit sila ng matanda at parehong dinukot ang kanilang mga puso. Magkayakap silang namatay ng gabing yon. Ay, nako, nakakapagod. Ay, nako. Magluluto talaga ako ng tinolang manok bukas ng umaga. Lolo Ermo! Si Gian! Mayroong pusang sugat sa paa! Ay, ganun ba? Ay, sige, teka. Ako na ang pahala kay Gian.
Buhatin mo na siya at dalhin sa loob ng bahay mo. Pero, yung malaking baboy Ramo. Tignan niyo po nakatingin sa atin, oh. Ayan ba? Siya ang kaibigan mong nalanggaw. O yayain mo siyang pumasok. Para naman magamot ko na sila. Kasabay ni Isadora. Opo. Uy, Bentong. Pumasok ka sa loob ng bahay. Gagabatin kayo ni Lolo Ermo. Sumunod naman sa likuran ko ang baboy Ramo. Inunang gamutin ni Lolo Ermo si Gian. Nang matapos na siya, sinunod naman niyang gamutin sina Bentong at Isadora. May pinainom siya sa mga ito na likido. Maya-maya pa, sabay na sumuka ang dalawa. Nag-aalala pa ako para sa kanila dahil baka mapano sila. Huwag kang mag-alala. Gagaling din sila. Lolo Ermo, pwede ko po bang malaman kung saan ba talaga galing ang lakas ninyo? Totoo po bang sa kapre yun? Oo. Noong kabataan ko kasi, may nailigtas akong batang kapre laban sa mga taong magangaso. Sobrang nagpapasalamat sila sa ginawa ko. At bilang kantipala naman, ayun, binigyan nila ako ng kapangyarihang maaaring makapuksa sa mga aswang. Ano? Grabe, sobrang hirap naman pong paniwalaan. Pero naniniwala po ako sa inyo. Ipakiramdam ko po, hindi naman kayo nag-iimbento ng kwento lang, no? Ay, oo naman. Hindi ako nag-iimbento ng kwento. Alam ko na simula nung pinigyan nila ako ng lakas. Naging kakaiba na ako kaysa sa mga ordinaryong tao. Nahihiya ako sa mga tao. Tinanggap ko na ang lahat ng pinagsasabi nila sa akin. Dahil alam ko naman na kahit magpaliwanag ako, walang maniniwala. Naku, simulat sa pool. Tama nga talaga ako. Hindi kayo isang masamang tao. Basta tumanda na ako, iho, na nakasubaybay sa baryong ito. Wala akong ibang hangad kung hindi ang katahimikan ng buhay ng mga tao. Pagkaumaga nun, sobrang nagpapasalamat sina Bentong at Ate Isadora sa ginawa ng matanda sa kanila. Parang hindi sila makapaniwala na matapos ang lahat ng ginawa nila kay Lolo Ermo, gusto pa rin ng matanda na tulungan sila. Patawad talaga, Lolo Ermo. Natakot lang kaming lahat sa'yo. Lalo na nung malaman naming may ugnayan kayo sa mga kapre. Ako rin po. Tsaka, kaya lang naman ako nagalit dahil sinusulsula kami ni Berting na yun eh. Ang mahalaga maayos na kayo. Siya, paano ba yan? Kailangan ko nang balikan ang kubo ko, ha? At kukumpunahin pa para may matutulugan ako. Ay, naku. Patawad po talaga, ha? Ay, naku, ano ba? Patawad ko na kayo. Lolo Ermo, pwede po ba kami na dumalaw sa inyo paminsan-minsan? Oo naman. Kayo ang bahala. Pero, huwag niyo na ulit akong uusisahin tungkol sa kapangyarihan ko, ha? Oo naman po. Buong baryo din ang naghatid kay Lolo Ermo pabalik sa kubo niya. Marami rin kaming nagbayanihan para maayos ang tirahan niya. Binigay namin ang respeto at katahimikan sa matanda. Hindi na siya kinatatakutan sa baryo dahil nakumpirma nila na siya pala ang tagapagligtas. Sa kasalukuyan, senyor, may pamilya na ako. Karpentero ang trabaho ko para mabuhay ko sila. Si Bentong, may asawa na rin. Itinuring naming masamang bangungot ang mga nangyari. Hanggang dito na lang po ang aking kwento. Maraming salamat po. Lubos na gumagalang, Giovanni ng Misamis Oriental.